Nasa Philippine Area of Responsibility pa rin po ang bagyong Igme at bukas ito inaasahang lalabas. Pero base po sa storm track ng bagyong Igme, inaasahang magkakaroon ito ng looping movement pag lumabas na ito ng Philippine Area of Responsibility bukas. Sa huling pagtataya ng Pag-asa, nasa 250 kilometers north-northeast ng Basco, Batanes ang bagyong Igme. Taglay nito ang lakas ng 130 kilometers per hour at bugsong aabot sa 160 kilometers per hour. Gumagalaw ito pakanluran sa bilis na 7 kilometers per hour. Nakataas po ngayon ang signal number 2 sa Batanes Group of Islands. Signal number 1 naman sa Calayan at Babuyan Group of Islands. Kung matuloy ang pag-U-turn ng bagyong Igme, makakasabay nito ang bagyong Bulaven na inaasahang papasok ng Philippine Area of Responsibility ngayong hapon. Tatawagin naman itong bagyong Julian. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyong Bulaven, 1,260 kilometers east ng extreme northern Luzon. May lakas itong 140 kilometers per hour at bugsong aabot ng 170 kilometers per hour. Gumagalaw ito pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour, mas mabilis sa bagyong Igme. May posibilidad na hatakin ito si Igme na magdadala ng pag-ulan at malakas na hangin sa northern Luzon. Ang paghatak po ng bagyong Igme at Bulaven sa isa't isa ang tinatawag nating Fujiwara effect. Inaasahan naman magkakaroon ng kalat-kalat na pag-ulan sa Hilaga at Timog Luzon, kabilang ang Kalakhang, Maynila ngayong araw, gayon din po sa bahagi ng Kabisayaan at Kanlurang Mindanao. Dahil po yan sa hanging habagat na pinaiigting ng bagyong Igme. Para sa karagdagang detalye, pumunta lang sa GMA News weather page sa www.gmanews.tv/weather o kaya naman ay sa facebook.com/GMA weather. Ano man ang panahon, magplano, magsiguro, makibalita sa GMA Weather.